Sa lawak at dami ng mga gawain at serbisyong hatid ng social media, walang duda na binago nito ang sistema ng ugnayan sa buong mundo. Kasabay nito ang pagdating ng itinuturing na bagong anyo ng komunikasyon na nagdala rin ng mga pagbabago at benepisyo sa maraming aspeto. Kung ano-ano ang mga ito, alamin po natin sa espesyal na ulat ni Benj Bondo. Sa pagkakatuklas ng internet, lumikha ito ng bagong dimensyong nagbigay daan sa kalinangan ng kabihasnan ng mundo. At ang social media bilang pangunahing nilalaman nito, nabuo bilang daluyan ng interaksyon ng sangkatauhan para sa mas epektibong pakikipag-ugnayan. Kasabay nito, ang bagong anyong ito ng komunikasyon, pinagmulan rin ng maraming pagbabago sa iba't ibang aspeto. Upang magbahagi ng pagmamahal sa iba, kailangan raw munang mahalin ang sarili. At ang mga Pilipino sa ganitong usapan hindi mauunahan. Sa isang banda, yung selfie ay parang pagpapatingkad ng individualismo. Pero ito ay mga elemento lamang ng kulturang popular o tinatawag nating popular culture na pwede namang gamitin ito para sa mas mabuting paraan. Hindi lang yung nagpapalaganap ng tinatawag nating narcissism. Kung dati sa mga bahay at internet cafe lang maaaring mag-online, ngayon, konektado ka na kahit saan gamit ang smartphones at iba pang gadgets. Higit 60% ng nasa 100 milyong mobile subscribers sa buong Pilipinas ang nagmamay-ari ng mga internet-enabled devices na ito. Kaya naman ang Pilipinas itinuturing na may pinakamalaking smartphone market sa buong Timog Silangang Asya. Nasasakop ito ng BPO IT industry ng bansa, saan sa taong 2011 nakapag-ambag ito ng record revenue na $9 bilyong o katumbas ng higit 4% ng ating gross domestic product o GDP. At dahil marami na ang online, naging paraan rin ito ng mga organisasyon at maging ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng programa at polisiya nito. Isa na rito ang paglulunsad ng gobyerno ng Open Data Philippines. Isang website kung saan maaari nang makita ang mahalagang impormasyon para sa mas bukas at komprehensibong paghahatid ng serbisyo publiko. At pinag-uusapan na rin lang ang interes ng mamamayan, naging boses rin ang social media sa pagpapaabot ng kanilang karaingan hinggil sa mga isyong pambayan. Nung kainitan ng debate tungkol sa pagtataas ng presyo ng pamasahe para sa MRT at sa LRT, nagkaroon ng tinatawag na selfie protest yung ilang sektor ng ating populasyon. At ito nilahukan din naman ng iba't ibang mga tao. Walang duda, binigyan ng social media ng buhay at kulay ang iba't ibang aspeto ng normal at tipikal na komunikasyon. Ngunit kung ito ay may hatid na benepisyo, ay iwasang pagmulan rin ito ng perwisyo. Kung bakit, alamin sa ikatlong bahagi ng special report na ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.